Inyo pong buksan ang inyong mga Bibles o mga Biblia sa aklat po ng mga gawa. Acts chapter 8, verse 26. Now an angel of the Lord said to Philip, "Rise and go toward the south, to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. This is a desert place." And he rose and went. And there was an Ethiopian, a eunuch, a court official of Candace, queen of the Ethiopians, who was in charge of all her treasures. He had come to Jerusalem to worship, and was returning, seated in his chariot, and he was reading the prophet Isaiah. And the Spirit said to Philip, "Go over and join this chariot." So Philip ran to him and heard him reading Isaiah the prophet and asked, "Do you understand what you're reading?" And he said, "How can I unless someone guides me?" And he invited Philip to come up and sit with him. Now the passage of the scripture that he was reading was this: "Like a sheep, he was led to the slaughter, and like a lamb before its shearer is silent, so he opens not his mouth. In his humiliation, justice was denied him. Who can describe his generation? For his life is taken away from the earth." Malangit po tayo. Ama, kami po ay patuloy na nagpapasakop sa inyong kalooban para sa pangunawa po ng inyong mga salita. Humihingi po kami ng sapat na talino, humihingi kami ng sapat na kakayanan, na ang titik ng inyong mga salita ay aming maunawaan. Ang mga linya nito ay mangusap sa amin at maintindihan. Upang sa gayon, o aming Diyos, kung paano kayo nangusap sa Ethiopian eunuch, ganon din nawa kayo sa amin. Tulungan kami, o aming Diyos, at bigyan ng sapat na linaw ang inyong mga katotohanan. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ay aming dalangin. Amen. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos is not easy, at hindi po ito, Pastor, pwede bang kanya-kanyang pangunawa na lang ang gawin natin para maintindihan natin ang salita ng Diyos? Yan ang pinakamasarap na marinig, pero isa po yon sa pinakamali na meron. Hindi ako makaget over, gusto ko lang sabihin ito. It may not be that related sa passage. It took just one wrong interpretation of the passage of the Bible that brought damnation to the whole world. Kailangan lang ng isang verse ng Bible na wrong interpretation para bumagsak ang mundo sa kanyang kasalanan. Kaya wrong interpretation of the Bible might bring someone to damnation. Yun po yung ginawa ni Satanas, at yun yung paborito pa rin niyang ginagawa ngayon. Wrong interpretation will bring damnation to a person. Kahit Bible pa ang hawak, dahil si Satanas, Bible ang paborito niyang ginagamit para ang tao maligaw ng landas. Mapalad ang isang manlalakbay
ang isang eunuko pagkat siya ay hindi hinayaan ng Diyos na malikaw ng landas. Patuloy po nating aralin ang ministry ni Philip. Yung unang bahagi nito, ang ministeryo niya sa Samaria. At ang ikalawang bahagi, that's in verse 26 hanggang verse 40, ang kanyang ministeryo sa Ethiopian eunuch. His ministry in Samaria, his ministry to an Ethiopian eunuch. Intindihan po natin at sana tulungan tayo ng ating Diyos. Paano nangyayari? Ano ang mga pagkakataon? Balikan natin sandali ang ministry niya na nauna. Ang ministry ni Philip, nung sila ay na-persecute, of course, ang nag-persecute sa kanila, ang umusig sa kanila, ay si Apostol Pablo. Nung siya ay hindi pa mananampalataya, at siya ay isang tao na mayroong zeal sa kanyang relihiyon, at siya ay nagkaalab ang kanyang puso para sa kanyang relihiyon kung bakit inusig niya ang simbahan ng Diyos. At dahil dito, nagsikalat ang mga mananampalataya, lalo na yung mga Hellenist, yung mga ang alam lang nilang mga salita ay Grego, na hindi lumaki sa Jerusalem. Ayon sa kasaysayan, malamang-lamang ito yung mga nagsipulasan palayo ng Jerusalem at nagsipunta sa iba't ibang mga lugar. Ang kagandahan sa kanila, mga kapatid, when they left the place, Jerusalem, they still did their ministry. Ginawa pa rin nila ang kanilang mga ministeryo. Minsan ito yung mga malulungkot na nangyayari sa mga mananampalataya. Ang ibang mananampalataya, kapag umalis sila sa kanilang simbahan na pinanggalingan, and then pagdating sa ibang lugar, they don't attend churches. Alam niyo, gaano kalungkot yun? Ang masakit, pagbalik nila sa bayan nila, they don't even attend the church where they came from. Those are sad realities na meron. Parang ang Kristyanismo ay naging religion that you can come and go. Mga kapatid, hindi ganon yung mga naunang mananampalataya. Nakaranas sila ng persecution, kumalat sila. Pagdating nila sa mga lugar na napuntahan nila, they shared the gospel. And God highlighted Philip. Okay, hindi lang siya yung gumawa nito ayon sa pagkasulat ni Dr. Lucas. Iniligay niya at binigyan lang ng pansin si Philip dahil ito yung pagpapalaganap ng mabuting balita sa Samaria. At dito rin gagawin yung paglelehan sa mga Samaritano na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo upang ang banal na Espiritu ay manahan na sa kanila. Ito ay pagtupad ayon sa salita ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo sa aklat ng Gawa, chapter 1, verse 8, na ang gospel will be in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the other part of the earth. At sinabi rin ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro, ibibigay niya sa kanya ang susi kung bakit sa paglilihans ng mga apostoles at ni Pedro, doon pa lang napapangyari ang pagbaba ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya. And this time, tapos na yung paglagay ng ministry ng Samaria at nag-aral yung mga apostol, si Pedro at si Juan specifically, sa lupain ng Samaria after sila ay nag-lay hands. Kung mapapansin natin, mga kapatid, ang verse 25 is a specific na kung saan sinabi niya, now when they had testified and spoken the word of the Lord, they returned to Jerusalem, preaching the gospel to many villages of the Samaritans. Hindi na siya kamukha ng pagkakalagay sa unang bahagi na kung saan nung sila'y nanampalataya, nilayhan sila, bumaba ulit ang banal na Espiritu. This time, hindi na po sinabi yun. Pagkatapos noon, mga kapatid, balik ulit ang ministry kay Philip. At eto nangyari. Hindi to pangkaraniwan, hindi to laging nangyayari, at hindi to dapat ina-abuse. Sabi niya in verse 26, now an angel of the Lord said to Philip, ito ay tinig na naririnig. Okay? Tinig na sinabi mismo ng anghel. Tinig na ang anghel mismo ang nagsabi.
Hindi to yung kamukha sa panahon natin kung ano-ano yung sinasabi ng mga tao. Ang sabi ng Lord sa akin is this. Kaya sasabihin ko sa inyo, nakakaduda yun kung tatanungin natin, yan ba ay narinig mo? O yan ba ay naisip mo? Pag sinabi ng Diyos, narinig mo yon. It can be done by vision. Nakita mo ba yan? Sinabi ba mismo na ang Diyos ang nagsabi sa'yo? O naisip mo lang? Pag naisip mo lang, hindi galing sa Diyos yun. Naisip mo lang. Sabihin mo, naisip mo. Sabihin mo, nangusap ang Diyos sa'yo. Huwag mo sasabihin, sinabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, narinig mo dapat klarong-klaro na ang Diyos ang kausap. Malinaw po. Kaya pag sinabi ng Diyos, narinig mo ba talaga ang Diyos? Ang Diyos ba talaga yon? Kasi may kakilala ako dati, naririnig, merong nagsasalita sa kanya, sabi na, by the way, na born again po yun. Then, hindi ko na alam ano pa yung nangyari afterwards dahil nawala sila sa church. Alam mo, sabi na, ba't may nagsasalita sa akin minsan eh? Palagay mo ba ang Diyos yun? Hindi. Sabi, malabo yun ng Diyos kasi malayo sa sinasabi niya sa salita ng Diyos. Kaya pag sinabi natin, narinig mo, ang Diyos ba yung nakausap mo o hindi? Pag hindi mo narinig ang Diyos, don't tell others, narinig ko ang Diyos. Sinabi ng Diyos, sa'yo, narinig mo talaga o naisip mo? Or, pinaisip ng Diyos. Pag pinaisip ng Diyos, hindi pa rin yun sinabi ng Diyos. Kailangan klaro po tayo. Ito, minsan ina-abuse kasi na sabi ng Diyos sa akin, narinig mo ba ang Diyos? Sigurado ka ba yun ang Diyos? Baka kala nyo gano'n lang nung kausap ng Diyos si Moses. Hindi naman gano'n kadali. Kahit nga si Gideon, hindi naman gano'n naniwala si Gideon. O sige nga, sige nga. Sinabi ng Diyos, magkikipagdigma siya. Tinesting niya muna. O sige, kung ikaw yung Diyos, o ito yung, let me try it. Kasi hindi siya sure. O kung ikaw ang Diyos, let's test. O, gawin mo nga ito, gawin mo nga ito, gawin mo nga ito. Kahit po kay Samson, hindi naman ganun kasimple naniwala si Manoah. Pero nung sila'y nag-alay, at yung kanilang kausap, kinuha niya yung alay with fire. Doon pa lang natakot si Manoah at ang kanyang asawa na mabubuntis yung asawa niya and then mayroong lalabas na Samson. Kaya pag sinabing nagsalita ang anghel ng Diyos, it is the angel himself. Audible voice ang tawag nila. Anong pinagawa ng anghel kay Philip? Rise and go toward the south to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. Mga kapatid, wala na tayo sa Samaria. Kaya ayoko siyang gawing title na The Ministry in Samaria. Kasi yung Samaria, hanggang doon lang siya sa verse 25. Ang verse 26, ibang lugar na po yung pinag-uusapan natin. Jerusalem going to Gaza. At kung nakakapanood kayo ng balita at meron silang may pinag-aawayan ang Hamas at ang Jerusalem. By the way, ang issue ng mga Palestine is, ang leader ng mga Palestine ay Hamas. Ang namamahala sa kanilang gobyerno ay Hamas. Kaya nung umatake ang mga Hamas sa Israel, pag-atake mismo yon ng Pelisteo sa definition na meron. Okay? Ang Hamas ang namamahala sa Pelisteo. Sila po yung pinili nila. Yung pinag-aawayan nilang border, mga kapatid, sa kabila ng border is Gaza. Noon wala pa. Nasimula lang yung mga border that's about 1940 plus. Dati wala naman silang border. Okay? By the way, ang Pelisteo ay pwedeng pumasok ng Jerusalem dati. Okay? Hanggang nung sa bago na gera-gera, pwede po talaga silang tumawid. As long as wala silang dalang baril at wala silang dalang bomba.
Okay, kailangan lang sila magpaalam sa kanilang border. It's not really that close. Bukas po yun na pwede silang tumawid as long as wala silang dalang baril at bomba. Yun po yung mga Philistine and Israel pwede magtawiran. Ngayon hindi na pwede kasi ang gobyerno ng Pilisteo ay gobyerno po ng Hamas. Kaya yung Hamas is not separate entity ng mga Palestine o ng mga Pilisteo. Dati wala pang border, pero may away na ang Gaza, that is the Philistine part, at ang Israel sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Ito ang pinapagawa ng Diyos. Pinapupunta, si Philip dun sa daan ng Jerusalem to Gaza, that is Jerusalem-Gaza Road. Ito masakwa. Nilagay pa ni Dr. Lucas anong itsura ng kalsada. Sabi niya, this is a desert place. Okay. Alam niyo ba yan? Papupuntahin ka sa lugar na disyerto. Mga kapatid, ganito lang kasimple. Lord, nang may-ministry ako sa Samaria, ang daming tao. Ang dami kong dapat bahaginan. Kung ako si Philip, ito yung tanong ko sa Diyos, why this place? Why this place? Nung pumunta kami sa Kabungawan Beach, sa Deadpool, hindi ako pumunta sa Deadpool. Okay. Natulog ako. Habang kami naglalakbay mula doon sa kung saan merong naninigil ng 10 piso kada papasok doon sa Kabungawan is malayo pa yung lalakbayin mo bago marating yung beach at yung community. Nagbibiroan kami ni Brother Carlo. Sabi ko, Carlo, ayaw ba mag-ministry dito? Tumatawa kami kasi layo nung nilalakbay namin, walang bahay. Tapos biglang may isang bahay lang hanggang makarating ka doon sa community. What if doon ka uutusan ng Diyos to go to a ministry? Ang layo-layo ng lugar, ang di mo matanaw si neighbor, okay? Tapos sasabihin ng Diyos, go to this and minister to that place. Mga kapatid, yun po yung pinapagawa kay Philip. Ang sinasabi ng anghel sa kanya, pumunta ka dun sa Jerusalem-Gaza Road. Sabi ni Lucas, disyerto yun. Ang gagawin ko dun? Saan ako sinong kakausapin ko sa disyerto? Pero si Philip, iba siya eh. And he rose and went, and there was an Ethiopian, a eunuch, a court official of Candace, queen of the Ethiopians, who was in charge of all her treasure. He had come to Jerusalem to worship and was returning, seated in his chariot, and he was reading the prophet Isaiah. Mga kapatid, i-detail lang natin ng kaunti. Pinaniniwalaan nila yung time na setup na to, mga kapatid. It's about lunchtime. Ito yung nagpapasagwa sa senaryo. Desert, lunchtime, walang naglalakbay. Bago ka hahakbang, ito yung mga tinatanong. Lord, Angel, pinapupunta mo ko doon sa disyerto na ganitong oras, walang naglalakbay. Anong gagawin ko doon? Minsan nakala natin, Pastor, madali lang, sumunod ka lang. Totoo yun. Yung sumunod ka lang, madali pong sabihin yun eh. Pag sinabi ng Diyos, mangaral ka sa dead bones, madali ba yun? Mangaral ka sa sementeryo habang walang tao. Mga kapatid, yan ang pinagawa sa isang prophet. Speak to the dead bones. Mag-i-speak ako sa dead bones. Tapos, mag-i-speak ka lang. Mga kapatid, usually when you do the ministry of mission, pag nagmi-mission, mga kapatid, may tao ba sa pupuntahan
welcome ba ang Christianity? Pwede bang mangaral ng salita ng Diyos sa lugar na yon o papatayin ako kinabukasan? Kaya nga, yung downside o yung negatibong sinasabi doon sa misyonero na pumunta doon sa Ecuador is, bakit din nila pinlanong mabuti? Habang pinapanood ko nga, sabi ko, sana, yung pilot, sinama na niya kagad si ate niya at saka yung babae na galing doon sa tribe. Sana hindi sila nahirapan at walang namatay na misyonero. Alam niyo ba yon? When you look at it, sana sinama yung ate niya, yung babae na galing sa tribe nila na meron ng pananampalataya. Sinama na sana nila nung sila'y pumunta para ibinalik nila yung babae. Yun naman ang dahilan bakit sila namatay. Hinahanap yung babae yun. Ang naniniwala kasi na doon sa kabilang side na kumakain ng tao yung nakasakay sa malaking bubuyog. At yun yung mga misyonero. Sana sinama na nila. But hindi yun ang kanilang plan. They'll just penetrate and see what will happen. Ganon din po sa ministry. You just don't simply go. Meron nga isang pastor sa Bugalyon, dito pa gusto mag-mission. Sabi ko, ba't gusto mo pa sa mga tari mag-mission? Why not on the other place? Gusto niya rito dito daw siya mag-mission sa mga tarem. Sabi ko, ba't di ka na lang sa Bugalyon? O dyan sa ibang bayan? Gusto ko na sabihin, nandito ako, doon ka na lang para tag-isang bayan tayo. Ba't gusto niya rito? Mga kapatid, they assess. Isa sa gusto nila sa mga tarem, mas maraming tao kaysa sa Aguilar. Hindi ko alam sa Bugalyon, parang mas marami pa rin tao rito. Yun ang gusto nilang gawin. Yun ang kanilang gustong target on the ministry. Kaya maintindihin natin si Philip. But si Philip ay pumunta. Kaya huwag kayong magtaka pagka mayroong mga pastor ayaw pumunta sa mga probinsya kasi masarap ang buhay sa syudad. Malaki ang offering, malaki yung salary na binibigay. May mga pakotse. Pagdating sa probinsya, pabisikleta, wala pa nga. You have to provide for your own vehicle. Alam niyo ba yun? Yung mga ganong senaryo. Kaya pag tinatanong mo yung mga pastors, they tend to go to the city. Sabi nga ng isang pastor, kung ako makakahanap ng trabaho sa Amerika, malamang-lamang tinatawag ako sa Amerika. Siyempre naman makakahanap ka ng trabaho kahit nga taga-hugas lang, taga-balot ka lang, pwede ka naman magtrabaho doon makakahanap ka talaga, pero hindi, ang point lang naman, hindi yun ang kanyang gustong gawin. It's not the ministry, it's just to work. Kaya mga kapatid, pumunta siya. Kung ikaw si Philip, malamang-lamang mamamangha ka kung ano ang meron. Inutusan ako, pupunta ako sa disyerto, sa oras na walang naglalakbay, pero hinatid siya ng Diyos sa isang karwahe na merong nakasakay na Ethiopian eunuch. Official siya ng Queen of the Ethiopians. At meron siya ang tagahawak ng pera ng Queen. Grabe yung posisyon, detalye natin ng konti. Ang mga Ethiopians ay naniniwala na ang kanilang king ay God, Son of God. Dahil siya ay Son of God, hindi siya dapat na-involve sa affairs sa gobyerno ng mga tao. Dahil nga siya ay anak ng Diyos. Therefore, dahil ganun ang konsepto ng mga Ethiopian, ang talagang namamahala sa Ethiopia ay ang queen. Okay, ang reyna, hindi ang hari. Dahil nga God ang tawag sa hari, therefore, ang dapat namamahala sa kanyang bayan ay yung kanyang asawa or the queen. At yung queen, siyempre, meron din siya mga tagapamahala at meron siyang kinuha na Ethiopian. Pero pag sinabing eunuch, mga kapatid, sa Tagalog kinakapon, nakapon. Bakit? Baka mabuntis niya yung queen na hindi inaasahan. Kaya pagka lalaki ang kinuha para mamahala sa kanilang
ah, gobyerno o ng malapit sa reyna, eunuch dapat. Baka magkagusto yung reyna o ano yung gawin ng eunuch sa queen at mabuntis po niya. Kaya usually kinakapun po ang mga yan. Pero mataas ang posisyon. Treasurer ng Queen of the Ethiopians. Taas ng posisyon, ano? Alam niyo ba na marami o mga Ethiopians ay naniniwala na yung gospel sa kanila ay hindi dala-dala ng mga tao galing ng Western countries. Okay? Ayon sa kanilang mga istorya, ang gospel daw ay dala-dala ng Ethiopian eunuch. Nauna pa sila sa Amerika, no? Kailan lang darating ang gospel sa kanila na magkaroon lang ng gera sa Europe, and then the Huguenots, mga Kristiyano ay na-persecute, pumunta sila sa New England, at tawag ay America in our days. Doon sila nagsimula ang maraming eskwelahan, maraming Bible school, kamukha ng Harvard. Ngayon, hindi na sila welcome ang prayer at pinapatanggal na yung mga Ten Commandments. Samantalang, paaralan dati yon ng mga pastor. Ngayon, paaralan na sila ng secular. But naniniwala ang mga Ethiopian. Pag tinanong mo yung Ethiopian, paano nakarating ang gospel sa iyo o sa inyo? Ang isasagot sa iyo, through the Ethiopian eunuch. Si Philip ang nangaral sa kanya. Okay? Ganun po yun. Gaano pa rin kataas ang posisyon ng Ethiopian eunuch? May mapapasin pa po tayo na nandun sa verse 29 o verse 28. And was returning seated in his chariot, and he was reading the prophet Isaiah. Yung Ethiopian eunuch, mga kapatid, ay worshiper siya ng Diyos, kaya pumupunta siya sa Jerusalem. Pumupunta siya doon to worship. Ikalawa, sabi ng verse 28, binabasa niya yung aklat ni Isaias. Ibig sabihin, may kopya siya ng Book of Isaiah. Hindi naman kamukha ngayon, lahat ng tao pwedeng magkaroon. Ayon sa Guinness Book of World Record, ang Bible ang pinaka-published na book. Kung ibibigyan lahat yung tao, i-distribute lahat yan sa lahat ng tao sa buong mundo, baka ang 2/3 nito o 3/4 ay pwedeng bigyan ng Bible sa dami ng na-print na Bible. Ibig sabihin, it is available kahit sino in our days. Sa panahon nila, ang meron lang kopya ng mga pira-pirasong parte ng Biblia, synagogue, priest, king, at school. Pero ito kakaiba. Ang Ethiopian eunuch may sariling kopya. Ganun siya ka-close. It's either sa mga priest para magkaroon siya ng kopya nito, or we can assume baka ito ay galing sa king na mga kaibigan nilang hari sa Jerusalem na binigyan sila ng kopya. Assumption po yun. Pero para magkaroon siya ng kopya, dapat siya ay close sa king, close siya sa mga priest, or sa mga scribes, o sa mga school saan nag-aaral ng Old Testament. Dahil hindi po lahat meron. Ikalawa, mahal ito. Dahil ang gamit nila noon, hindi naman papyrus na, but they're using parchment. Balat ng baka ang ginagamit o balat ng hayop para magkaroon ka nito. Mahal po yung kopya. Okay, wala pa po kasi tayong publishing Wala pang publishing company. Hindi pa naipapanganak si Gutenberg para gumawa ng pagpiprint ng mga Bibles na book type. They simply copy. Kinokopya pa ng mga Talmudists. Letter by letter, space by space, book by book. At wala sa kanilang kumokopya ng Bible na by word. It's simply letter by letter. Kung ang idea ninyo ay grade 1, malala pa sila doon. Kaya meron pa silang sariling panukat
Pagka sinulat ay A, lalagyan mo yung panukat nila, A, tapos yung B. Ganun kahirap yon. Kaya mukhang mayaman naman siya, no? Treasurer ng Ethiopia. May pambili siya nito at close. It's either sa king, sa Pharisee, sa scribe, sa priest, sa school. Para magkaroon siya ng kopya nito. Kaya meron siya, mga kapatid. That's not the high point of it. But gusto ko lang ipakita sa inyo, kasi binigyan silang pansin ni Luke, no? Nilagay niya yung mga details, di niya sinimplify lang na Ethiopian eunuch ay nagbabasa. It's some details na mayroon na dapat lang nating pansinin. Ang verse 30 ay nakakatuwa dahil sabi sa verse 30, So Philip went to him and heard him reading Isaiah the prophet and asked, Do you understand what you're reading? Mga kapatid, lumalakad yung karwahe, O, kasi pastor, nakaparada yan sa disyerto. I don't think so. Sabi na, bumabalik siya sa kanila. Nagta-travel yung tao. Okay? At ito sa Philip dumating. Anong tanong? Naintindihan mo ba ang iyong binabasa? Sabi sa 31, and he said, How can I, unless someone guides me? And he invited Philip to come up and sit with him. Sarap ng pagkakataon, ano? Naintindihan mo ba ang binabasa mo? He's a worshiper of God, and he's reading the book of Isaiah. Tapos hindi niya naintindihan. Ito yung masarap pag magba-Bible study ka at interesado sila. Sana ganun lahat. At in-invite, halika, akyat ka dito. Sabi na, now the passage of the scripture that he was reading was this. Like a sheep, he was led to the slaughter, and like a lamb before its shearer is silent. So he opens not his mouth. In his humiliation, justice was denied in him, who was described by his generation, or who can describe his generation, for his life is taken away from the earth. Kung may cross-reference po yung mga Bibles nyo, you could see saan pong galing yan sa parte po ng Isaias. Galing po yan sa Isaiah 53. At kapag binasa nyo po yung Isaiah 53, makikita nyo yung kalagayan ng pinag-uusapan. Punta po tayo, Isaiah 53. Isaias, Kabanatang 53, talatang 7. Isaiah 53 verse 7. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth. Mga kapatid, ito yung binabasa niya. Umabot na siya dyan, or yan ang punto na narinig ni Philip. Mukhang yung istorya kinuwento ni Philip kay Lucas o sa mga apostles kung paano nangyari. Ang Isaiah 53, actually simula pa lang sa verse 50, chapter 52, ay kwento po ito o propesiya po ito kung ano ang mangyayari sa branch o sa inihintay nilang tagapagligtas. Ito yung parte na kung saan nakalagay ang hope ng book of Isaiah. Dahil nahati ang Isaiah, yung part is, unang bahagi po nito ay curse, and the second part is about hope. At kasama ang Isaiah 53. Ito yung narinig ni Philip. Okay? Ito yung eksaktong binabasa niya.
Sabi niya, naintindihan mo ba? Hindi ko naintindihan. Pagdating niya sa verse 34, ito po yung balik na po kayo sa Acts. Sabi po sa verse 34, and the eunuch said to Philip, about whom? I ask you, does the prophet say this about himself or about someone else? Okay. Patungkol ba yan sa prophet o mayroon siyang sinasabi na iba pa? By the way, si Isaiah nakaranas din ng ganyang kalupit na karanasan, kaya lang ikamamatay na niya po yun. Okay? Ano ang meron? Anong sinabi ni Philip? Then Philip opened his mouth and beginning with this scripture, he told him the good news about Jesus Christ. Ang passage ay patungkol kay Jesus Christ. Kaya wag tayong, pastor, ang New Testament lang ay patungkol kay Jesus Christ, yung Old ay hindi. By the way, may article na kumakalat. Mayroong sikat na pastor sa Maynila ay naniniwala na si Yahweh ay demonyo. Dahil sinabi daw ni Jesus Christ, may singit ko lang sinabi daw ni Jesus Christ sa mga Pharisees o sa kanyang mga kausap na mga Israelita, your father the devil. It's the wrong interpretation nung pastor na sinabi ni Jesus Christ sa kanyang kausap, ang tatay niyo ay demonyo. At yung Father God daw na mga to ay si Yahweh, therefore Yahweh is the devil. Si Ed Lapis po nagsabi doon. Kung nanonood kayo kay Ed Lapis at nakikinig kayo kay Ed Lapis, tigilan niyo na dahil siya ay isang kulto. Wrong interpretation will bring damnation. Kawawa po yung mga umattend sa kanyang church. Okay, sinabi niya po yun. Si Yahweh daw ay demonyo. Dapat daw ang tawag natin sa Diyos ay El Elyon. That's the common name for God. Ang di alam ni Ed Lapis, yung El Elyon, yun din po yung ginagamit para sa mga Diyos-Diyosan or gods. Dahil hindi na inaaral, ang inaaral niya ay puro psychology, then he got the wrong interpretation ng passage. Kaya yung nag-e-Ed Lapis dyan, kung nanonood pa kayo at nakikinig, ayoko kayong i-discourage, pero kulto po yun. Dahil ang tawag niya kay Yahweh ay demonyo. Okay? Si Yahweh ang nagsabi sa Old Testament na mayroong darating na Savior, and that is Jesus Christ. Yung Yahweh din ng Isaiah chapter 40 ang darating sa New Testament na Jesus Christ. Okay? At hindi po naniniwala si Ed Lapis sa Trinity. Nasabi ko na po sa inyo, ulitin ko lang dahil na-provoke lang ako ulit. Kung gusto niyo po yung article, sabihin niyo sa akin, isa-send ko sa inyo. At mahaba-habang basahin, pero maganda po siyang basahin. Ulitin ko po, si Ed Lapis ay naniniwala na si Yahweh ay ang demonyo. Okay? The covenant name of God ay tinawag ni Ed Lapis na devil because of his wrong interpretation of John 8. Yun po yung sinasabi ko dun sa Genesis 3, isang verse na ininterpret ng devil wrongly, dinala ang mga tao sa damnation. Kaya kamukha din po ni Ed Lapis, a wrong interpretation and will bring his church to damnation. Isipin nyo, ang Diyos ay tatawagin mong the devil. It's a wrong interpretation. Alam ko po, magaling siya sa practical, but Christianity is not about practical. It's about theology. Ituloy ko na po. Ito yung tinuro ni Philip sa eunuch. Ang pinag-uusapan dyan ay ang Panginoong Jesucristo. Galing ano?
Of course, hindi na po dinitalya no, yung pag-discuss nila. Hindi po yun ang point ni Lucas. Sabi sa verse 36, and as they were going along the road, they came to some water, and the eunuch said, "See, here is water. What prevents me from being baptized?" Ang kapatid, as they traveled along, nakakita siya ng tubig, yung Ethiopian eunuch. Siya na yung nag-request ng baptism. Basta wala nang interview. Wala naman kasing interview dati. Ginagawa lang natin yung interview kasi yung mga maraming tao ngayon na nakikisama lang sa religion, kaya we just want to check kung tama yung kanilang pananampalataya. But ito mga kapatid, siya yung nag-request. Philip, o ano pang magbabawal sa akin para i-baptize mo ko? Ano bang nakahadlang? And he commanded the chariot to stop, and they both went down into the water, Philip and the eunuch, and he baptized them. Galing ano? And when they came out of the water, the Spirit of the Lord carried Philip away, and the eunuch saw him no more, and went on his way rejoicing. Ganito kasarap at kahalaga para mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi natin alam kailan tayo tatawagin to share the gospel sa ganitong pagkakataon. And kung alam natin ang Biblia, may magagamit tayo when we share the gospel. Ituloy ko lang po ang verse 40. But Philip found himself in Azotus, and as he passed through, he preached the gospel to all the towns until he came to Caesarea. Okay? Kinuha siya mismo ng Espiritu. But tingnan natin ito mga kapatid. Minsan namimili tayo, mas maganda, marami, pag mag-share ng gospel. Minsan pag iniimbitahan po ako mag-share ng gospel sa isang lugar, ang sinasabi sa akin is, Pastor ko, konti lang yung tao. Will you do it? Lagi kong sinasabi, kahit mag-isa mo lang, I'll do it. Minsan naghahanap tayo ng mga ganon. Pastor, walang tao dyan. Gagawin pa rin ba natin? Walang fruit ang ginagawa natin ganitong ministry. Ano ba yung pinapagawa sa atin? Share the gospel. And live the fruit of the Lord. Of course, nakakatuwa. Pag nagsishare ka ng gospel, natutuwa tayo na, Pastor, may nakikita tayong bunga nakakatawa. Bisa nami-miss natin yung idea ng sharing the gospel. May fruit at wala, we share the gospel. Sabi niya, make disciples. And salvation belongs to the Lord. Ang Diyos ang tumatawag. Pag sinabi ng Diyos, share the gospel, we share the gospel. Malinaw ang pagkakalagay ng Biblia. Go into all the world and makes disciples. Hindi na sinabing, go ye to all the cities and make disciples. Sabi niya, go ye into all the world. Kaya mga kapatid, let's ask ourselves, kumusta yung ating pag-gospel ministry? Kailan tayo nagbahagi ng mabuting balita? Pastor, malayo sa amin isa nito yung mga malungkot na naririnig namin is, ayaw namin mag-Bible study dyan kasi malayo kami dyan. Hindi ko alam kung tama sabihin ito. Nung nagturo kami sa mga naliligaw ng landas sa mga barangay, walang gustong kumuha ng mga barangay na nasa mountainside.
Kaya ang request sa amin ni Dr. Apacion is, baka pwede po kayong magdagdag at kumuha ng mga barangay sa mountainside. Wala talagang gustong kumuha sa mountainside. Lalo na yung Kakawitin, walang kumuha. Alam niyo yung reason bakit? Malayo sa churches, wala silang mga members sa lugar na yon. Kapag na born again, they will not go to their church. Mga kapatid, hindi po yun ang pinapagawa sa atin. Malayo man, malapit, pag may pagkakataon tayo to share the gospel, we do it. Kahit po yung pagtuturo nun sa mga barangay as request ng police, wala pong kumukuha sa malalayo. Bakit? Malayo daw yung church nila, walang pupunta doon. Pag kami na born again doon, walang pupunta doon sa church. What's the point? Kala ko ba gospel minister tayo and then namimili lang tayo ng lugar? Kapag komportable tayo, doon lang tayo mag-share ng gospel. Kung bakit ko po iniladlad sa inyo yung pagkakalagay ng Acts 8. Kasi gano'n niya gustong ipakita sa atin ng Diyos at ni Dr. Lucas. Hindi namili si Philip ng kanyang pupuntahan. Pinili ng Diyos, disyerto, oras na walang naglalakbay, papunta sa Gaza, yung lugar. Bakit doon? Why not just simply go to Caesarea? Why not simply go to Galilee, i-follow up yung mga ministeriyohan ng Panginoong Jesucristo? Why should I go to this place? Ba't ako pupuntahan doon? I-follow up ko na lang yung ministry na ginawa ng Panginoong Jesucristo. But this time, makikita na nila na siya nga yung pinag-uusapan na lamb sa Isaiah 53. Hindi nang gusto ng Diyos eh. Sinend si Philip, ang pangit ng lugar. Pagkatapos, di na sila nagkita. But still in this time, ang sinasabi ng mga Ethiopians, ang nag-share ng gospel sa amin, si Philip sa Ethiopian eunuch. Walang Amerikano, walang Briton, walang Pranses. Ethiopian eunuch at Philip ang kanilang pinag-uusapan. Kaya mga kapatid, tayo, minsan nag-enjoy na tayo sa matagal na tayo sa Christianity. Mga kapatid, paalala ko lang, tinawag ang mga mananampalataya to share the gospel. Second, yung tao na hindi magkakaroon ng kaligtasan ay pupunta sa kumukulong asupre. Ang tao na hindi magkakaroon ng pagsisisi sa kanyang kasalanan at pananampalataya kay Jesus Christ bilang Diyos niya at tagapagligtas, siya ay pupunta sa kumukulong asupre at parurusahan siya ng Diyos hanggang sa walang hanggan. Kung nagagalit kayo ng April, sobrang init. 50 degrees lang po yon. Ang kumukulong asupre is more than 100 degrees Celsius for eternity. Kaya pag hindi ka nagkaroon ng pagsisisi sa iyong kasalanan, di ka nanampalataya kay Jesus Christ na pambayad mo sa kasalanan, sigurado ito, pupunta ka sa kumukulong asupre hanggang sa walang hanggan. Samantalang libre ang kaligtasan, may nagbayad yung tupa ng Diyos na walang kasalanan, namatay sa krus ng Kalbaryo, kahit pinatay siya, di siya nagsalita, para bayaran ng kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, hindi ka ba nahahabag sa mga pupunta sa impyerno? Share the gospel. Kaibigan, kailan ka pa mananampalataya? Pag naabutan ka ng kamatayan, wala na solusyon para sa iyo. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagkasulat ng aklat po ng gawa. Magpapaalala sa amin ito, pagtuturo sa amin, na kung saan ang bawat isa sa amin ay
hindi dapat mamili pa ng lugar to share the gospel. But share the gospel. Ano man yung panahon, sitwasyon na meron kami, as long as you give us the open door, we'll share the gospel. Tulungan niyo po kami. Bigyan kami ng tapang. Bigyan kami ng courage to share this gospel upang matawag o aming Diyos ang iyong mga hinirang. Dalangit, hiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo.